Binawian ng buhay ang isang lalaki dito sa Makato, Aklan matapos bugbugin umano ng tatlong mga sospek. Ang biktima na diskobreng putol ang kanyang dila. Ano nga ba ang nangyari? Narito ang aming report. Patay ang isang tatay matapos bugbugin ng mahigit tatlong lalaki sa isang birthday party sa Makato, Aklan. Kinilala ang biktima sa pangalang Dominic Quinton, residente ng Kalangkang, Makato, Aklan. July 25 ng hapon, sa salaysay ng anak ng biktima, patungo raw silang mag-ama sa isang lamay nang mapadaan sila sa isang birthday party. Dayan bang ka na din na mag-agto, madali malang. Sinabihan niya raw ang kanyang ama na wag nang dumaan sa party pero sumagot raw ito sa kanya. Nasasaglit lamang sila. Tapos ang umagti mo doon sa may dayan bang ka na din na mag-agto, madali malang. Ka pabugo-bugo man patay. Tapos inom gising niya sa kanang kay banyan diyan pa imnon si papay. Ambay na sa kay banay. Wa man dun ni dit. Ayon kay Police Captain Vincent Kenneth Mercader, hepe ng Makato Police Station, nagtungo raw sa birthday party ng sospek ang biktima kahit hindi raw ito naimbita ng sospek. Ang victim is pumunta po sa bahay ng ating suspect. Actually, birthday celebration ng ating suspect at the time. Dumaan lang si Dominic sa birthday niya diyan sa poblasyon sa Burgos Street. Tapos ang victim po natin bago pumunta is nakainom na po. So intoxicated na po siya. Pero hindi naman po siya invited at that time, pero hindi naman rin siya pinaalis agad. So nakakain pa siya, nakainom pa ng onte, nakipaghalubilo sa mga bisita. Sa kalagitnaan umano ng inuman ay nagkaroon ng mainitang pagtatalo kaya nagdesisyon umano ang pamilya nang nagbe-birthday na pauwiin na lamang ang biktima. May sinabihan daw si Dominic na yun, masama, pakinggan. So sabi niya, kinuha niya si Dominic tapos dinala sa unahan. Sabi niya na umuwi na. Kasi parang wala yung mga kasama niya Nagalit na sa kanya sa sinabi niya. So yung nangyari is nagkaroon ng heated argument which led to the family na pauwiin na lang. Kaso ang ating victim at that time is parang ayaw niya umalis, ayaw niya umuwi. So hinatid ng ating mga suspect. Ayon sa salaysay ni Florley sa mga otoridad, isa sa mga suspect, dahil raw sa mga nangyari, nagdesisyon ito na ihatid na lamang si Dominic sa bahay. Pero bigla raw siyang sinuntok ng biktima. Nakailag raw siya at itinulak niya si Dominic kung kaya't bumagsak ito sa kalsada at nagkasugat-sugat ang bunganga. So based sa kwento ng mga suspect kasi hindi klaro ang statement ng ating witness at that time is na una daw siya nanuntok ang ating victim. Sabi ni Florley, paghatid niya daw sa unahan, yung pagtalikod niya, sinuntok niya doon sa likod. Tapos gumanti lang siya, sinabi na hinawi niya. Tapos tutumba lang si Juan. Si Dominic. Sabi niya nila bakit wala naman daw tumuson yung nangyari. Nadapa lang daw yon, natulak. Si Kapitan Neil Tumbukon hindi kumbinsido sa mga salaysay ng sospek. Sabi na hinawi niya. Tapos tutumba lang si Juan. Si Dominic. Ayun. Sabi ko, bakit pag hinawi mo lang, dapat sa likod yung yung lastro. Putol daw yung Oo, may putol na ugat sa ulo. At maraming lastro dito sa harapan. Putol yung dila niya. Kung sabi ko, ikaw lang ba yung gumawa? Yun, sabi niya, ako lang gumawa. Napaniwala noong una ang mga kapulisan na walang nangyaring pambubugbog. Ayon kay Kagawad Marlon Puod, dumulog sa kanya ang pamilya ng biktima dahil nakomatos umano si Dominic sa ospital at marami itong sugat. Yung araw ng Lunes na yon, pumunta yung kapatid tapos nagsabi na ganun na nangyari sa kapatid niya. Binugbog daw tapos
na kumatos na. Yung ginawa ko, sir, dinala ko siya doon sa munisipyo para ipaalam sa pulis na gano'n yung nangyari. Tapos, nandun na kami sa pulis, sinabi namin na, sir, yung nabugbog na yun kumatos na. Sabi nga nila, bakit wala naman daw tumuson yung nangyari. Nadapa lang daw yun, natulak. Paano yun? Sabi ko, sir, kumatos na nga. Sabi ng mga pulis, imbestigahan na namin. Sabi nila. Ang mga pangyayari nasaksihan pala ng 11 years old na anak na babae ng biktima. Ayon sa anak, pinagtulungan raw bugbugin ng mga sospek ang ama. Una raw, pinisil raw sa mukha ng nagngangalang Charles ang biktimang si Dominic ng 2 beses. Nakarahan na si Papa tayo ang siya sa makita na namin na paulit na kami. Hindi kami mag-ulit. Makailang beses raw pinapakiusapan na umalis na o umuwi na ang biktima, pero dahil ayaw nitong umalis, pinagtulungan na raw itong hatake ng mga sospek. Tapos nagbalik din si Charles katas ng buwan ang ba ng kalkulot ay ako lang kampre mahatod ay ang ba nanday kami lang nang mahatod ka na ay tas aging ay naugot aran sanda ka toy ging nantis pa ging guyod aging pa ging napaulit nanday ay what naugot yun si Papay. Ging boyto na bet daywang kaalima nanay. Tapos gingguyod yun dahil nando si Papay. Igto nanda gingguyod dampit sa may arkil ko nga to ay katutaray nanda gingkwan ay gingkwan tapos amba nanday pag amba nanda kako na uli ito ni tawagan si mama ay amba ko hindi ako mag-uli gusto ko tayo kay Papa ay tasag tumangas din ako ay nagdinagagan ako tapos nagpundo ako kato nandaging bako si Papay nagsinggit pa si Papat agay 2 beses agay. Sino rurayang mga tao nga kilala nimo? Sanday sino? Si Naeg, si Janjan Nibat, ag si Ibong, ag si Charles, ag si Florante. Abot lagi sanda. Lima. Sa panayam ng mga media sa anak na nakasaksi, 5 tao ang nakita nitong bumugbog raw sa ama, pero sa investigasyon naman ng mga pulis, 3 lang. Hindi, 3 sila eh. Ang dali lang iawat ang isang tao kapag 3 kayo at puro lalaki pa. So hindi siya grounds or a valid reason para bugbugin ng ganon katindi. Then ang malala kasi dyan is kasama ng victim natin ang anak niya. So minor pa lang. Siyempre, pagdating ng mga responders natin, hindi rin namin nakuha na ng statement. Kasi siyempre, Noong gabing mangyari ang insidente, hindi pa raw nila makausap ang saksi. May mga inimbitahan silang sospek pero kalaunan, pinakawalan nila ito. Then, dinala po natin ang mga suspect tsaka mga nasa paligid doon sa station para makakuha sana ng witness na magbigay ng statement. So, since walang witness na nakapagbigay ng statement, we had no choice but to release ang ating mga suspects kasi magiging illegal detention naman kapag itago natin sa station. So, noong July 27, ang following July 27 ng umaga, ang kapatid po ng ating victim is pumunta sa barangay, Barangay Kalangkang, para mag-follow up kung ano yung pwedeng gawin. So, yung nangyari is si barangay, wala pa silang referral from the PNP. So, gusto ko lang pumunta sila dito, ang kapatid tsaka si Kagawad. So, gusto ko lang i-clarify ang difference ng barangay referral sa ni-refer ng PNP sa barangay. Kasi may lumabas na report na parang pinasa namin sa barangay, which is hindi po totoo. Kumbaga, meron minor misunderstanding dyan. Pumunta po sila dito sa station natin para humingi ng barangay referral. This is a document na kailangan ng barangay para sa record nila at gumawa sila ng amicable settlement or agreement.
So ano ba yung amicable settlement or agreement? Ito po yung document na admissible sa court na both parties nakapirma at nakapag-agree sila sa isang settlement para hindi na magkaroon ng kasuhan. So, ang pwede lang mag-administer nito is isang attorney or isang barangay official. Hindi po pwede ang PNP mag-administer ng ganitong document. So, yun yung reason kaya kumuha po sila ng barangay referral. But, nung July 28, the next day, tumawag naman ang investigator natin sa asawa ng ating victim. Nag-follow up lang siya kung, ma'am, ano po yung balak natin? Mag-file po ba tayo ng complaint? Kakasuhan ba natin? Ang sabi lang ng asawa is tulungan sa financial assistance sa medical bills. So, yun yung naging follow-up namin sa side ng suspect na magbayad sila. So, noong July 29, nagkaroon ng schedule rin na mediation sa barangay. So, both parties may pumunta sa side ng ating victim, ang kapatid niya at ang asawa niya. Then, sa side ng suspect, isang suspect, kapatid at ang kanyang tatay. So, sa mediation, syempre, nandiyan si Barangay Cap at saka si secretary niya. Nagkaroon na sila ng agreement na babayaran ni mga suspect lahat ng medical bills na lalabas doon sa paggagamot at sa paggagaling ng ating victim. Kaso, yun nga, yung medyo naging issue talaga is nung August 4, pumunta na dito sa station si wife ng ating victim para mag-file ng official complaint. Kasi po, natanggap lang nila sa side ng suspect is 1,500. Yun lang daw po yung pinadala sa kanila. So, after that, nung August 5 naman, just yesterday at exactly 4:45 p.m., doon po na-announce ang time of death ng ating victim. Yes po. So ngayon sir, so ganyan na nangyari. Although may mga initial na mga settlement sa barangay. Right after na incident na yan sir, yun namatay na nga ang victim. So ano ang move ng PNP regardless sa nangyaring incident? So, nagko-coordinate kami ngayon sa family kung ano yung magiging desisyon nila. Kasi actually pumunta na sila dito nung August 4 para mag-file ng complaint at matuluyan na ng kaso which is frustrated homicide. So ngayon, since pumanaw ng ating victim, nagko-coordinate pa kami sa family ngayon at saka ongoing pang investigation. Simple na kaso pwedeng isampa. Yes po. Okay po. Doon po sa nung pagkatapos na mangyari yung incident, chinek niyo po yung status ng victim. Ng After the investigator incident? Po. Bali, unconscious naman po kasi siya at that time tapos dinala diretso sa provincial hospital. Kasi meron pong mga nagtatanong bakit daw hindi po hinold yung mga suspect. Hindi, actually, hinold naman po natin. So, yun nga po yung sinabi ko kanina. Wala pong gusto magbigay ng statement at hindi pa makapagdesisyon ang family kung mag-file po sila ng complaint. Walang ibang makapagturo sa kanila doon sa... Yun nga po yung naging problema natin kasi yung mga nasa paligid, parang sa statement nila is lumabas sila nung tapos na yung pangyayari at may tumawag na po ng responde. So gusto naman kasi ngayon ng pamilya is mabigyan ng justice. Now ngayon sir, di ba? Ilan ang pwedeng mag-witness? Ang bata, yung elementary, pwede ba ito magamit na witness? Sir? Yes, bali yun na yung statement na ginagamit natin ngayon para mag-file ng kaso. So anong posibleng kasong i-file sa naturang... Kasi parang isa lang ata yung umamin. Parang ganun. Doon to sir. Hindi, pero tatlo kasi yung tinuro na kakasuhan. So tatlo possible na pwedeng kasuhan. Yes po, tatlong Ano suspect pwedeng kaso po. sa nating sampa? Sa ngayon kasi, yun nga po, yung as I said kanina, frustrated homicide. Pero yun nga po, since pumanaw na, titignan po natin yung mga legal basis kung anong pwedeng Pwede. gawin. Kasi yun naman ang gusto kasi ng pamilya mabigyan ng justice. Yes po. So sa ngayon lang is yung statement ng family, preparation ng case, evidence, witnesses. Yes po. Tutulak po namin yung investigation para matulungan natin ang family at mabigyan ng hustisya. Sa ngayon sir, open na yung bata. Nakakausap na ninyo po na siya ang witness. Na kuna na po ba ng ninyo ng... Yes, nung August 4 pa po.
So inaayos na rin ng investigator natin yung documents para makapag-file na po para ma-file na po natin ang kaso. So, may traumatic para sa bata. Ano po ang mediation Intervention mo. WCPD natin? Sa ngayon, nag-coordinate kami sa sa DPW sa MSW. So sa ngayon wala pa akong nakuhang update sa kanila. Sige po. Kasi medyo malabo noon, pero ngayon medyo biglang nagliwanag yung case na yan na talagang lalabas ang katotohanan right after yung PNP natin ay nag-investigate po. Kasi walang nangyaring investigation after ng incident, right after incident, sir. Parang gano'n, ano? Kasi, And yun nga po, kasi yung statement, inaantay rin natin ng minor na makapagbigay ng kanyang statement. Kaya ang pagkalam namin kasi parang natumba lang, parang walang nangyaring gulo, parang gano'n, walang bugbugan na nangyari. So kalaunan, parang gano'n, mayroong nangyari. Yes po. Sige po, sir. May mga CCTV rin na nakalap kayo, sir. Yun nga po, meron pong isang CCTV kaso as per our investigator, meron naman po siyang copy. Pero hindi po namin pwede i-release yung yung footage. Ang CCTV is a motion censored. So timing before the incident, may dumaan na motor daw, sinundan daw ng CCTV, tapos hindi na rin bumalik doon sa frame kung saan makikita yung incident. So, hindi nakita doon yung actual na nangyari? Yes po, hindi po nakita sa footage. Pero mga ilan po yung kasama ng biktima doon? Yun po, tatlo lang naman yung suspect, yung tatlong suspect po natin and ang ating victim at ang kanyang anak. So, mayroon na kayong hawak, sir, na medical certificate? Sa ngayon wala pa and until now inaantay pa namin Wala yung pa talagang cause of- medical legal. Oo, yun po. Yun po. Inaantay po namin. Kasi ebidensya din yun eh. Yes po. Part po siya ng gagamitin na documents para mag-file ng case. Ano po yung sinasabi nung bata sa inyo na bakit grabe yung tinamo na sugat nitong kanyang tatay? Hindi kasi nangyari doon, bago nagkaroon ng bugbugan, pinauna ng mga suspect ang anak. Pero syempre, ang Pinapauwi na anak, pinapauwi na. So syempre, ang anak, gabi na, hindi alam kung saan pupunta. Nag-antay siya sa medyo gilid-gilid, kaya nakita niya yung buong pangyayari. May ginamit po ba ng mga matigas na bagay para May ginamit po pang batok sa ulo, sa likod po, bato po. Sige po. Hanggang dyan lang muna tayo siguro yung ating information mula kay Police Captain Bernardo. Sir, thank you so much. At sana mabigyan ng justice itong nangyaring insidente. Yes po. Gagawin po namin lahat sa kapangyarihan namin na mabigyan ng hustisya ang pamilya.